Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga magsasakang tulad ko. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa ating bukid upang tinapos ang ating gawain, yung pagpuputol ng natirang mga baging, dahil sa hindi po kayang patayin ng spray yung baging, lalong lalo na po sa stock, malapit sa stock ng tubo, kasi baka ang tubo kasama sa mamamatay. So ang ginawa natin mga kaibigan, inisprehan po natin muna ito ng herbicide. Ngayon maganda po ang resulta ng herbicide, kasi ito po, ang bukid na ito ay napabayaan ko dahil sa busy po ako sa aking trabaho. Ito pa makikita ninyo resulta ng ating pag-i-spray sa ating area. Bali, ang variety ko po ay 354 na tubo. Bali, puti po siya, pero pag magulang na katulad nito, nagiging yellow. Sa katunayan, bago ko po ito isprehan, gabaywang na ang damo. Kaya nung nagbobomba po ako ng pandamo, kinakabahan na po tayo, kasi baka maubos yung tanim kong tubo. Ang laki kaya ng gastos ng isang tubo sa isang hektarya. Ngayon, experiment lang to, dahil sa pagsasaka, ang isang magsasaka ay gagawin niya ang lahat upang mapamenos ang kanyang gastos. Kaya ang ginawa ko, nagbomba po ako. Ayan, sa loob na yan, yung damo dyan, gabaywang. Ngayon binumbahan ko po siya ng herbicide na ang pangalan ay rub out. Ang sistema ko po, nag-experiment po muna ako mga kababayan. Bago po ako nagbomba, ay ang ginawa ko po ay nag-spray po ako sa paligid ng tubo na isang linya lang. Bago ko po inisprayhan lahat, isang linya doon po sa kabila. So after 1 week, nakita ko yung tanim kong tubo na hindi na tinag, bagkos ay nadaba pa yung mga suwi. Kaya ang ginawa ko, inisprehan ko na ng rub out lahat. At ang formula po sa pag-i-spray ng rub out ay isang sardinas po ng rub out at 2 sardinas ng urea, yung 4600 po. Sa dalawang sardinas ng urea ay makikita nyo ang resulta. Ito po, itong suwi na ito, nung inisprehan ko, akala ko po mamamatay, kasi ang sabi ng mga katabi ko po rito, pag inisprehan mo yan lahat ng suwi, yan po, yung maliliit na yan, lahat ng suwi mamamatay. Kaya kinakabahan din ako, siyempre, pero ako bilang isang magsasaka at umiideya na mapamenos po yung gastos natin, ay nagambol po, isinugal ko na po, bahala na. After 1 week ng pagbobomba, nakita ko po yung mga suwi na unti-unting tumutubo. Ayan po. So hindi po siya namatay sa isang sardinas ng rub out at saka 2 sardinas ng urea. Bagkos ay nakakatulong pa po siya sa tanim. Ito po, itong mga suwi na ito, ang iba matataba na, matataas na. Yung iba nagsimula pa lang tubo. Ngayon
bago po tayo magpa-harvest nito, mga kababayan, ang gagawin ko po 1 month before harvest, susulitin ko po ito ng pag-i-spray. Dahil nakita ko po na kung magpapadamo pa ako after ng pag-harvest, magagastusan po ako. Pag-harvest nito, after ng spray, hindi na po tutubo ang damo. Kasi patay na po, malinis na po. Ito lahat, itong damo na ito, magsilbing pataba sa pananim, sa tubo. Dahil ito po ay mabubulok. Ang gagawin po natin dito ay hindi po natin susunugin. Sapagkat kung susunugin po natin, maantala naman po ang pagtubo ng mga ikalawang henerasyon ng tubo. Kaya ang gawin po natin, itatras po natin. Kaya ang plano ko po, bago mag-harvest, 1 linggo bago mag-harvest, ay i-sprayhan po uli natin ito ng rub out para yung kugon tuluyang mawala, dahil ito po ang isa sa perwisyo ng ating pananim. Nakikita nyo po ang tataba po ng mga suwi. Siguro nakabinipisyo po sila sa urea na ating ininghalo doon sa rub out. Kaya mga ka-farmers, ito po yung mabisang tips ko sa inyo. Huwag lang nyong tamaan yung talbos pag nag-i-spray kayo. Kung maari, yung sprayer ninyo, lagyan po ninyo ng trompa. Ito po, itong mga kugon dito ay gabaywang ko na. Pero nung ginamasan ko muna, pagkatapos binumbahan po natin ng rub out, ayan, unti-unti na po silang natutunaw. So after nito, pag harvest nito, idudouble crop po natin ito. Lalagyan po natin ito ng sweet corn para pag harvest, habang nag-aalaga ka ng tubo, inaalagaan mo rin ang sweet corn, sa 2 buwan at kalahati, ang sweet corn lalabas na, magpapaiwan ang tubo. So bali, 2 yung income mo sa 1 hektarya, 1 hektaryang sweet corn, 1 hektaryang tubo. Susubukan po natin yung ganong pamamaraan sa pagpasok po natin sa negosyo dito sa agrikultura. Ito po ang mga suwi na na-sprayhan ko, pero hindi po siya namatay. Bagkos, ang lalaki po ng puno, masasabi mong quality po ang pagkakatubo niya. Ayan. Hindi po natin ito susunugin, dahil pag sinunog po natin ito ay maantala yung pagtubo ng ating produkto. At saka isa pa po, kapag may advantages po ang hindi pagsusunog o pagtatras lang. Kasi ang disadvantages po ng pagsunog ay mamamatay po ang lahat ng pati buto ng damo. Ang problema lang po, maantala naman yung pagtubo ng tubo, dahil mag-generate po siya uli. Bali 1 buwan pa ang hihintayin mo bago ka mag-abono. Hindi katulad po ng truss lang po. Kapag na-truss mo siya, 2 linggo lang, malaki na po, at pwede mo na po siyang guhitan dito sa gilid. Pagkatapos ay huhulugan mo ng abono. Ang disadvantages lang po ng pagtatras ay tutubuan po, titirhan siya ng mga hayop, at may mga fungi po siya. Ang gagawin naman natin, siyempre, i-sprayhan po natin ng fungicide, at lalagyan po natin ito ng Puramax para yung mga insekto, lalo na yung tinatawag nilang bukan sa Bisaya, yung
yung parang uod na puti sa ilalim, yung parang uod ng nakikita nyo sa nyug, ay yun po ang aatake. At ang kagandahan po ng trust, ando lang po ang moisture ng tubo. At hindi, habang nabubulok ang mga bagaso, ng tubo, ay nagiging pataba siya ng halaman. Kaya yun po ang gagawin natin after ng harvest. Hindi na po siya tutubuan ng damo kasi ready na po, mayroon na pong pangontra sa damo. At guguhitan natin ito after 1 week. Pagkatapos lalagyan natin ng abono na, ito po experiment po uli ito, abono na 1846 at urea. Sa gilid po natin ilalagay, mga kaibigan. Pagkatapos isusuli natin, tatabunan natin yung abono sa pamamagitan ng pag-aararo. Tapos doon sa pinagtabunan sa abono, doon po natin itutungtong ang sweet corn. Titingnan po natin kung ano po ang kalalabasan ng ating experiment. Ito po ang resulta ng aking eksperimento. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.